Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na yaong pinapansin, katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man, at sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating makabulang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nasasalamin natin ang buhay pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang ating ebanghelyo ngayon ay hamon upang sagutin ang katanungan, sino ba talaga si Jesus para sa atin? Ano siyang klaseng tagapagligtas? Alam niyo, maging si Juan Bautista ay nagtanong din, talaga ba na ikaw ang hinihintay naming darating o may inaasahan pa kaming iba patungkol kay Jesus? Para sa mga Pariseo, si Jesus ay di papasa kahit maging propeta lang dahil nakikihalubilo siya sa maling grupo ng mga tao, sa mga makasalanan. Pero para sa mga babae, katulad na lamang ng babaeng inakusahan ng pakikiapid, si Jesus ay personal na pakikipagtagpo
sa pagpapatawad at habag ng Diyos. Siya yung bukal ng kagalakan ng babaeng ito. Nagtanong si Jesus sa kanyang mga apostol, "Sino ako para sa inyo?" At sumagot si Pedro, "Ikaw ang Kristo." Tumpak ang kanyang kasagutan. Ngayon, bakit naghabilin ng maigpit si Jesus sa kanyang mga disipulo na huwag itong sasabihin kanino man? Kailangan sarilinin lamang nila ito. Dahil sa pagkakataon na yun, sa panahon na yun, ang impormasyon, kumbaga, na siya ang Kristo ay isang piraso pa lamang ng kaalaman na pwede itong gamitin sa masama o baluktutin ng iba na may makasariling motibo. Kung tutusin, maging si Pedro ay di niya nauunawaan ng tunay ang kahulugan ng kanyang sinabi na si Jesus ang Kristo. Ang paghahayag na ito ay dapat din iniingatan at inuunawa ng mabuti. Bawat tao ay pwedeng magbigay ng kanya-kanyang interpretasyon sa pagdating ng Kristo na bagong yugto ng kasaysayan, ayon sa kanyang inaasahan at gustong mangyari. Ang tanggapin si Jesus na tagapagligtas bilang Kristo ay nangangahulugang pagsunod sa Kanya. At ang sumunod sa Kanya ay ang tumigil din sa pagsunod sa sariling kagustuhan natin. Ang paglimot sa sarili ay mahalagang aspeto ng pagyakap sa pamamaraan ni Kristo. Upang maunawaan ng lubos ang Mesiyas, kinakailangan na limutin ng sarili sa harapan ng pagpapahayag nito ng ating Panginoon bilang si Kristo. Malinaw sa pahayag ni Jesus na hindi siya tagapagligtas na nagtatamasa ng makamundong tagumpay. Kinakailangan niya maghirap bago matamo ang kaluwalhatian na hindi makamundo, ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Para kay San Lucas, ang krus ay di mahihiwalay sa misyon ni Jesus. Ang krus mismo ang daan patungo sa katuparan ng kanyang misyon. May hamon sa atin na tanggapin ang misyon na ito kasama ang kabiguan, kakulangan sa ginhawa, at ito'y araw-araw at sumusunod sa Kanya. Ang yakapin ang krus ay di isang bagay na kumbagay pambihira o natatanging gagawin natin. Ito'y pang-araw-araw at kasama sa pagtawid mula sa nakasanayang buhay natin patungo sa bagong buhay kay Kristo. Ang pagdating ng Mesiyas sa ating buhay ay hindi karagdagan lamang o kumbagay mag-a-adjust tayo ng kaunti, kasama pa rin o magpapatuloy tayo sa dati nating buhay. Hindi ito na patuloy mamuhay pa din sa katulad ng dati na kumbaga dagdag lamang si Jesus. Kumbaga sa halo-halo ay parang toppings lang, no? Yung ice cream sa ibabaw ng halo-halo. Kinakailangan ang pagtawid sa buhay na gusto para sa atin ng Diyos, ang bagong buhay ng bautismo. Kaya tumatawid tayo mula sa natural na buhay patungo sa buhay ng Diyos. Yung tinatawag natin supernatural life. Ang pagtawid ay may kasama siyempre pangungulila, pagtatakwil, nandyan na rin yung itaya ang sariling buhay at pwedeng maging kamatayan. Hindi natin pwedeng gawin ang Kristyanismo natin na parang decaffeinated lamang. Bagay na walang dating, no? Kumbaga, walang tama. Bagay na nagpapainit ng ating puso pero wala namang hamon. Walang pakikipagsapalaran. Ang ganitong Kristyanismo ay matamlay. Walang kwenta o walang dating. Papunta ito o pabalik tayo sa dating gawi kapag ganito ang ginawa natin.
para ka lang nagpunta sa doktor para bumuti, pero gusto mo pa rin gawin ang iyong gusto, napayagan ka pa rin kainin kung ano yung gusto mong kainin. Ito'y baliwala. Ngayong araw na ito ay pinararangalan din natin si San Vicente de Paul. Siya'y naging pari na sa simula ang kanyang ambisyon ay makahahon lamang sa kahirapan at magkaroon ng komportabling buhay. Ganun pa man, pagkatapos ng sunod-sunod na pangyayari at pakikisalamuha niya sa mga mahihirap, mga matanda, sa mga may sakit, ang mga maralita, unti-unti ang kanyang pagbabago. Nagkaroon siya ng matinding pakialam sa pangangailangan ng iba, lalo na ang mga maralita. Unti-unti lumabas siya sa kanyang sarili patungo sa kanyang kapwa. Nagkaroon ng pagbabago ng puso. Ang pagturing natin kay Jesus bilang Kristo ay pagtanggap sa kanyang kalooban sa lahat ng oras, sa oras na kanyang tinukoy. Nabubuhay ayon sa panahon at oras ng Panginoon, hindi sa panahon natin at oras natin. Dumating ang Mesiyas upang dalhin tayo kasama niya, ilayo sa ating pagkamakasarili upang sumunod sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos ng habag at awa, ihayag mo sa amin ang tunay na pagkakakilanlan sa iyong anak na si Jesucristo bilang aming tagapagligtas. Unti-unti mo baguhin ang aming puso na makasarili. Puso na ayaw magdusa. Alipin ng karangyaan. Nawa tanggapin natin at yakapin ang krus sa harap namin araw-araw. Kasama ni Pedro, pinapahayag namin ang aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.